Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, my topic is all about the International Political Economy or IPE. So, before that, let me introduce myself. I am Rukada Jisidik from Vice 2C. So, in this topic, I will discuss about what is international political economy, the history and emergence of international political economy, international finance, and international trade, and also the open economy policy. So, first is what is international political economy? So, international political economy or IPE is the study of how politics shape the global economy and how the global economy shapes the politics. A key focus in IPE is on the distributive consequences of global economic exchange. It has been described as the study of the political battle between the winners and losers of global economic exchange. Ang ibig sabihin nito, ang IPE or International Political Economy is pinag-aaralan nila kung paano or ano ang appearance ng politics sa global economy. Kung ano rin ang kondisyon or status nito sa bansa. At kung paano or ano rin ang appearance ng global economy sa politics. So it's just vice versa. And ang key focus ng IPE is sa pabago-bago ng mga global economy dahil sa pagdidistribute ng mga consequences ng bansa. In short, labanan ng political sa pagitan ng winners or losers ng global economic exchange. Therefore, international political economy is a major subdiscipline of international relation where it emerged in 1960s and 1970s. Prompted by the growth of international economic institutions such as the World Bank, International Monetary Fund or IMF, and the General Agreement on Tariff and Trade or GATT, alongside economic turmoils such as the fall of the gold standard in 1973 oil crisis and 1970s recession. So, ibig sabihin, ang IPE is a major subdiscipline ng international relation na lumabas lang noong 1960s and 1970s. So, ang IPE is nag-aaral ng pag-uugnay ng politics and economics sa global scales. Ibig sabihin, dinidiscuss nito sa kung paano ang mga international institution, patakaran sa economic at history na bumubuo sa distribution ng wealth and power sa mga bansa. And also, it studied the international organization like World Bank and IMF, pati na rin sa mahalagang pangyayari tulad ng pagbagsak ng mga gold standard and the crisis sa economy tulad ng oil shock noong 1973. And halimbawa nito is inaaral nila kung paano ang global institution na bumaba or tumataas yung ratings. So the next is the history and emergence. International political economy has its historic roots in the discipline of political economy, the study of the national economy and its interaction with governance and politics. Adam Smith publication of The Wealth of Nations profoundly influenced the development of the field of political economy. So, ang ibig sabihin nito, ang IPE ay may mga pinagmulan na history overcome in the field of political economy. So, when in terms of history, malalaman natin ang IPE when we study the national economy at ang mga interaction nito sa pamamahala at politics. So, may ginawa si Adam Smith na books which is the title is The Wealth of Nation na kung saan malaki ang naging impluensya nito sa pag-unlad ng political economy. So, like for instance, ang pag-aaral ng IPE ay ang pagsusuri kung paano ang global institution tulad ng National Monetary Fund, World Bank ay nakakapekto ito sa mga patakaran ng economics at politics ng bansa. So, maaari ring malaman or
pwede rin nilang sabihin kung paano ito nakakapekto sa pag-unlad ng kahirapan at kapangyarihan ng mga bansa. So the next is international finance. So international finance and monetary relations is one of the core areas of study in IPE. In IPE scholarship, the interrelation of economic and political interest in international finance assume it impossible to separate the financial system from international politics in any meaningful sense. So this means when it comes of studying the international finance and monetary relation ay isa sa nangunguna sa field ng international political economy. So, ang mga pinag-aaralan dito is like the connection in the interest in economics and politics sa international finance. So, ibig sabihin hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawang sistema ng financial muna sa international politics. So, ang halimbawa nito ang Vegarty-Navor effect, the international finance ay ang devaluation ng isang bansa ng kanyang currency. So, upang mapapababa ang halaga nito sa global market, sa pamamagitan ng international finance and monetary relation, maaring mapapababa ang presyo ng kanilang mga produkto sa global market. So, maaring magdulot din ito ng pagsisimula ng isang competition ng iba't ibang bansa. So, maari ding itong magresulta ng pagbawas ng kita ng mga kalapit bansa at nagdulot ng tension sa international relation. Therefore, there are some policies of IPE is an independent monetary policy. So, sa policy ng monetary ay ang kailangan ng mga pamamahalaan ay maibalance ang inflation rate or presyo ng pera sa loob ng bansa at exchange rate, presyo ng pera sa labas ng local na market or sa labas ng bansa. So, sa simpleng salita, ang kailangan lang is may-balance ng mga pamamahalaan kung paano kontrolin ang pagtaas ng presyo sa loob ng bansa habang mapapanatili ang katatatagan ng halaga ng kanilang pera sa global market. Let's proceed in international trade. So, there are multiple approaches to trade within IPE. These approaches seek to explain international bargaining between state as well as the foreign economic policies that state adopt. So, ang ibig sabihin nito is may mga iba't ibang pamamaraan sa pag-trade o kalakalan sa loob ng IPE. Ang mga pamamaraang ito ay naghahanap na magpaliwanag sa international transaction or bargaining sa pagitan ng mga state adapt. So may dalawang pamamaraan o uri ng pamamaraan sa model or product, which is ang factor model at sector model. So pareho itong binubuo ng theories ni David Ricardo ng comparative advantage. So ang halimbawa nito, ang factor model is tungkol kung paano kinoconsider ng iba't ibang bansa ang mga product tulad ng labor force or workforce, capital at technology. So ang sector model naman is kung paano naman hinahati ng iba't ibang bansa ang kani-kanilang economics sa iba't ibang sektor tulad ng agriculture, industry, services at kung paano ito nakakapekto sa policy trade. So the last lesson that I will discuss here is all about the open economy politics. So open economy politics is ito yung ini-explain ang lahat ng nangyayari sa IPE or International Political Economy sa pamamagitan ng mga theories ng domestic policies ng IPE. Ang open economy politics ay lumabas lang noong 1990 at tumatanggap ng mga pangyayari ng neoclassical na economics at international trade theory. It has been characterized as employing nationalism, materialism, and liberalism. According to David Legg, there are three kinds of open economy
So first is interest politics. So interest open economy politics begins with the individuals, sectors, and factors of production as the units of analysis and derive their interest over economic policy from each unit positions with the international economy. So, ang ibig sabihin nito, ang interest sa open economy politics ay nagsisimula sa mga individual, sector, or factor ng production. So, ang halimbawa ay ang interest sa sector ng agricultural sa isang bansa. Maaaring magkaroon ng interest sa protection ng local products ng mga agricultural na produkto sa pamamagitan ng pagbawal na pag-import ng mga products sa ibang bansa. So ito ay nagpapakita kung paano nakikipag-ugnayan ang mga individual o sector sa international economy at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang interes sa political economics. The second is domestic institution. It conceives of domestic political institutions as mechanisms that aggregate interest with more or less bias and structure the bargaining of competing societal groups. This means ang mga lokal na pampulitikang institution ay may mga mechanism na na-aggregates ng mga interest, may mas mataas o mas counting bias at isang way yun na pag-uusap ng dalawang societal group. So, halimbawa nito is ang congressman ng ibang bansa which is gumagawa sila ng mga batas at patakaran na humahawak sa interes ng ibang sektor at group or grupo. So, sa pamamagitan ng pagpasa-pasa ng mga batas at pag-offer ng pondo is nagkakaroon sila ng kasunduan at uh, isa rin yun sa pamamaraan kung paano mapapalitan ang mga ito sa pamamagitan ng pagtatalo at pakikipag-transaksyon ng mga sektor. So the last or number T is international bargaining. So it introduced when necessary bargaining between state with different interest. So, ibig sabihin, ipinapakilala nila kapag kinakailangan ang pakikipagtransaksyon sa pagitan ng dalawang state na may iba't ibang interes. So, ang halimbawa nito is may ipatrade akong product. So, makikipag-negotiate ako sa kanila which is sa ibang bansa. So, meron akong interest at meron din naman sila. So, uh, sa pag-import ko ng mga product sa kanila is nagkakaroon kami ng transaction which is yun yung international bargaining. So that's all my topic. I hope you learn a lot in my discussion. Shukran.